Magandang araw! So, ayun na nga mga manay, for today's video ay maghuhugas ako ngayon ng parsley at gagawa nga ako ng salad ni Inang. Tinatanggalan ko nga muna ng mga tangkay bago ko siya huhugasan ng 5 beses. Saka patutuluin yung tubig at maya maya gagayatin ko siya ng maliliit. Pagkatapos ko nga siyang mahugasan ay itinabi ko na muna tong parsley at mamaya ko na siya gagayatin. At nagluto na nga muna ako ng pananghalian ng mga alaga ko. Meron pa namang natirang pasta kahapon kaya etong manok na lang ang lulutuin ko. Pagkatapos ko nga magluto ay eto naman yung hinarap ko. Bumili nga pala si Inang ng mga patungan netong spices at nagkagulo-gulo na nga daw dun sa lagayan. At buti na lang din talaga naisipan yun ni Inang at kahit ako nahihirapan din ako pag kumukuha ako ng spices dito sa lagayan. May mga lagayan kasi dito na wala namang mga laman kaya pinagtatanggal ko na at yung iba tinapong ko na rin. Yung iba nga siguro dito ay kasing edadan ko na simula nung dumating ako dito. Pero sabi naman ni Inang ay hindi naman daw na-expired yung mga spices. Kaya naman hinahayaan ko na lang siya. Pagkatapos ko nga mapunasan tong cabinet ay nilagay ko na nga tong patungan. At ayan na nga medyo maaliwalas na siyang tingnan. At sinunod ko na nga rin ayusin tong mga tupperware ni Inang. Katulad nga ng ginawa ko sa taas, tinanggal ko na nga rin yung mga hindi ko naman ginagamit. Hindi na kasi magkasya dito sa cabinet lahat ng tupperware ni Inang. Kaya yung mga hindi naman ginagamit ay binukod ko na talaga ng lagayan at nilagay ko nga sa plastic. Pero hindi ko siya itatapon kasi baka mamaya hanapin. Medyo masama nga ang pakiramdam ko ngayon mga manay kaya pagpasensyahan nyo na ang boses ko at nahihirapan talaga akong huminga. Ito na nga rin yung napakahirap na part ng pagiging isang OFW, yung nagkakasakit ka tapos hindi ka pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Hindi katulad sa Pilipinas na pag may ganito kang nararamdaman ay pwede kang matulog maghapon. Naninibago lang siguro ako sa klema ngayon, ilang buwan na nga lang kasi ay magtataglamig na. At inutusan nga rin pala ako ni Inang na lagyan ko nga daw ng mga pangalan ang mga medyas ng alaga ko. Parehas kasi ng size yung nabili niyang medyas. Kaya naman pinalagyan niya talaga ng pangalan para hindi nagkakapalit ang dalawa. Pag bumibili talaga si Inang ng mga damit ng mga alaga ko ay lagi talaga silang magkaparehas. Kaya minsan nalilito talaga ako kung alin yung sa panganay at alin yung kay bunso. Minamadali ko na nga ang paggawa na ito kasi madami pa akong gagawin ngayong araw. At sobrang bagal ko nga ngayon at gawa nga na itong nararamdaman ko. Uminom na nga rin ako ng gamot kasi ayoko talaga ng ganitong pakiramdam. Dati na lang talaga kung paano natin matatapos ng mabilis yung gawain natin dito sa bahay. Para makapagpahinga tayo ng maaga at para bukas may lakas ulit tayo. Dito kasi sa abroad, sarili mo lang talaga ang magiging kakampi mo. Kaya ingatan lagi natin na wag tayo magkakasakit. Tulad pag nagkakasakit ang mga amo natin ay ginagawa natin sila ng soup. Tapos pag ikaw na nga rin yung nagkakasakit, ikaw din ang gagawa ng pagkain mo. Fast forward, kinahapunan niya ay medyo okay ng pakiramdam ko. Kaya eto, masigla na naman si Manay nyo. May pinabibili nga si Inang dito sa grocery store kaya tinakbo ko na lang simula amin hanggang dito. Dala na nga rin ako ng payong kaso nga lang sa sobrang init hindi naman umubra. At may nakita pa nga akong ibon na pagala-gala dito sa grocery store. Naiinitan din kasi siya sa labas kaya dito siya pumipirmi sa tindahan. At tulad na nga rin itong ibon ay nagkakanya-kanya talaga tayo ng paraan kung paano tayo makakasurvive sa araw-araw. O siya mga manay, hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!